words and understood them. Narinig po nila ang pangangaral ni Ezra from the book of the law, and they understood, naunawaan po nila. And so the people agreed to obey. And in Nehemiah 8:29, the people, sabi, joined their leaders and bound themselves with an oath. They swore a curse on themselves if they failed to obey the law of God as issued by His servant Moses. They solemnly promised to carefully follow all the commands, regulations, and decrees of the Lord, our Lord. So one of their commitments was about giving. So today, we will talk about the decision to give. Pwede po ba tayong tumayong lahat para manalangin? Let's just close our eyes and bow our heads. At let's acknowledge the presence of the Lord in our midst. Oh God, we acknowledge that you are here with us. Your Spirit is moving in our midst today, oh God. And we pray, oh God, that you remove the heart of stone from us and make of us a heart of flesh, Panginoon, na tunay na magbubukas, Lord God, sa iyong mensahe, maitanim ito, and be willing, Lord God, to obey. Hindi lamang basta namin marinig ang mensahe mo ngayong umaga, kundi ito, Lord God, ay maitanim sa pinaka malusog at matabang bahagi, Lord God, ng aming mga puso, at ito ay mamumunga sa amin ng obedience, O God. For this is your very purpose, Lord God, in our lives, na kapag ito kami ay tinuturuan mo sa iyong salita, Lord God, ang bunga nito, Lord God, ay pagsunod sa aming parte. So we thank you, Lord God, for the opportunity, Lord God, that you have given us to be in this place. Hindi po aksidente na kami ay dinala mo rito. Sadya mo kami pinaparito, Panginoon, sapagkat may plano ka sa aming gagawin, ginawa at maririnig, Panginoon. May plano ka sa aming buhay. And may we apply this, Lord God, your message, Lord God. In Jesus' mighty name we pray. Amen. Thank you po. Mabuhay po tayong lahat. So our topic today is the decision to give. And let's read from Nehemiah 10:32, 35, and 37. This was Israel's commitment. 32, in addition, we promise to obey the command to pay the annual temple tax of 1/8 of an ounce of silver for the care of the temple of our God. Verse 35, we promise to bring the first part of every harvest to the Lord's temple year after year, whether it be a crop from the soil or from our fruit trees. And 37, see, and we promise to bring to the Levites a tenth of everything our land produces, for it is the Levites who collect the tithes in all our rural towns. Wala po sa binasa natin, makita po natin na may tatlong kaparaanan po ng commitment, ng pagbibigay, according to what the law required, ang sinang-ayunan po ng Israelites, ng Israel, ng bayang Israel. Ang una po sa nabasa natin from Nehemiah 10:32, temple tax of 1/8 of an ounce of silver. Ito po ibibigay nila taon-taon, a yearly contribution para po sa tahanan ng Diyos. Mas madali pong maunawaan kung gagamitin po natin yung grams. Ang 1/8 of an ounce of silver po ay equivalent to 3.72 grams of silver. Bakit po silver? Kasi sa ancient Israel po, ang silver po ang currency o yung pambayad sa kalakalan. Ngayon, peso na sa atin. Noon, silver, no? Meron po silang tinatawag na 1 shekel of silver. Pag sinabing 1 shekel of silver, ang katumbas po nito ay 11.17 grams. Ito po ay sweldo kada buwan ng isang manggagawa. 1 month's wage po ng isang worker. So, ibig sabihin po, yung first offering na gagawin nila ay 3.72 grams of silver out of 11.17 grams. Ang equivalent po niyan is 33.3% na pagbibigay mula sa kanilang sweldo. Yan yung una nilang commitment. The second commitment was first part of every harvest or first fruit kung tawagin natin of the land and trees, which means 100% of every first harvest. And yun nasa Nehemiah 10:35.
Sa ancient Israel po, kada taon, may 3 klase po silang harvest. Nag-harvest po sila tag-spring o tag-sipol. Meron po silang barley at barley po sa Tagalog, cebada. Meron din po silang harvest during summer. Kapag tag-init, nag-harvest po sila ng trigo o wheat. At yung pangatlo po, kapag taglagas naman or autumn, yung hina-harvest naman po nila fruits. Kagaya po ng grapes, olives, yan po. So nangangahulugan po, 3 beses isang taon, nagbibigay po sila ng first fruit. Kasi 3 beses isang taon po sila mag-harvest. So 100% ang ibibigay nila every first harvest. At ang pangatlo po nilang commitment is the tithes of everything the land produces, or what we know today as tithes of every income. Alam ko po, ang NLA laging nag-iikot po. Amen po ba? Kaya bukas ang puso sa pakikinig. Amen? Amen. So, ito pong tithes na kanilang ibibigay is 10% para sa temple workers. Yun po yung mga Levites, mga temple workers. In the Old Testament times po, under the law, these kinds of giving po ay dinadala sa templo. Ito po yung mga proceeds o yung mga kinita po mula sa ani. Kinita po nila sa ani ng kanilang mga putas o yung kita nila sa kawan ng kanilang mga hayop, yung mga alaga nilang hayop. Para po saan? To support the workers, to support the Levites, and to help the needy. Kasi nasa Deuteronomy 14, 22 to 28, 29 po, 28 to 29, na ang ikabu po ay dadalhin sa templo para makasuporta po sa mga manggagawa, yung mga spiritual workers in the temple, at syempre po para sa maayos na kaparaanan ng Diyos sa pag-aalaga po para sa mga nangangailangan. Sino po yung nangangailangan ng mga panahon na yun? Syempre hanggang ngayon yung mahihirap. Gayon din naman po yung mga ulila, yung mga byuda, and even the foreigners. Ang buti ng Diyos, kinukonsider niya pati mga banyaga na nakatira sa bayang yon. Binilang na rin po niya para tulungan. Nalalaman po natin that giving is among our spiritual growth checklist. Di po ba? Kasama po sa listahan para tayo ay lumago ang pagbibigay. Ano pong kasama niya? Giving is together, actually. Giving is together with prayer, devotion, ano pa? Cell grouping, Bible study, soul winning, and trainings. Yan, ibig sabihin, ang pagbibigay po ay kasama sa dapat nating habit para tayo lumagong spiritual. Dahil alam po ng Diyos kung anong mga bahagi sa buhay natin ang mahihirapan po tayong panghawakan o bitawan pagdating po sa usapang pera at mga ari-arian, marami pong masasabi ang Biblia. Although Jesus did not teach a specific percentage, hindi po tayo tinuruan ni Jesus ng specific, ng eksaktong porsyento kung ano-anong bibigay natin o exactly how much we should give, but Jesus did teach us to give. Hindi niya tinuro kung ilang porsyento o magkano exactly ang ibibigay natin, but definitely, He taught us to give. And He also taught us the standard of how we should be giving. Yung pamantayan po ng ating pagbibigay, itinuro din po sa atin ng Panginoon Jesus. Sabi po sa Luke 6:38, give. Si Jesus po nagsabi niya, give and you will receive. And in Acts 20:35b, Paul reminds us that you should remember the words of the Lord Jesus, it is more blessed to give than to receive. Si Jesus po, when He was still with His followers, nung kasama pa po niya ang kanyang mga tagasunod, He told them to give. Tingnan po natin yung standard ng giving na tinuro ng Panginoon. To give to anyone who asks. Magbigay sa lahat na humihingi. Give to anyone who asks, and when things are taken away from you, don't try to get them back. Sa Tagalog, bigyan mo ang bawat sa iyo ay humihingi, at sa kumuha ng pag-aari mo, ay huwag mong hinging muli. Paano kapag inarbor yung paboritong t-shirt? Lord naman, huwag nang hinging muli. Diba?
Pangalawa, Jesus said to give to those in need. Luke 12:33a, sabi ni Jesus, sell your possessions and give it to those in need. Ipagbili niyo ang inyong ari-arian at ipamahagi sa mga dukha. Ang pinagbilhan, ang tindi. Carry ba natin to? Lord, hindi pa nga nakapangalan sa akin ang titulo ng bahay ko eh. Paano ko ibebenta? And Lord, rights lang ang hawak ko sa bahay ko. Paano ko ibebenta? Ang tindi, no? Sabi ni Jesus. Pangatlo, to give to those who cannot repay you. Yung 13 to 14. Instead, invite the poor, the crippled, the lame, and the blind. Then at the resurrection of the righteous, God will reward you for inviting those who could not repay you. Datapwat, sabi sa Tagalog, kung maghahanda ka, ay anyayahan mo ang mga dukha, ang mga pagpingkaw, ang mga pilay, ang mga bulat, at magiging mapalad ka, sapagkat wala silang sukat ikaganti sa iyo, sapagkat gagantihan sa iyo sa pagkabuhay na muli ng mga ganap. Natandaan niyo po yung Proverbs 19:17, ang sabi po doon, kapag tumutulong daw po tayo sa mahihirap, sino po ang may utang sa atin? Ang Panginoon, di ba? Nagpapautang tayo sa Panginoon dahil ang Panginoon ang magbabayad sa atin. Amen? Ano pang sabi ni Jesus? To freely give what we have freely received. In Matthew 10:8, give as freely as you have received. Ang tinanggap nyo ng walang bayad, ibigay ninyo ng walang bayad. These were Jesus' instructions to His followers. At sa bigat po ng mga tagubilin ni Jesus sa pagbibigay, naniniwala po tayo, that these words were also meant for us, to encourage us, not to discourage us, to encourage us to give, and to also teach us, for us to understand the importance po of giving and helping. Hindi po tayo pinahihina ng Diyos sa pagtuturo niya sa atin sa pagbibigay. Instead, pinalalakas po niya tayo at itinuturo niya sa atin ang kahalagahan ng pagbibigay at pagtulong. Because giving is a matter of the heart and an act of worship. Di po ba? Usaping puso po ang pagbibigay. At ito po ay isang kaparaanan para sambahin ng Panginoon. That is why the Bible teaches us to give with a right attitude. Tayo daw po ay magbigay na may tamang puso at kaisipan. Magbigay tayo na may tamang saloobin. In 2 Corinthians 9:7, you must each decide in your heart how much to give. And don't give reluctantly or in response to pressure or under compulsion po yung isang version. For God loves a person who gives cheerfully. Memorize natin yun no? Love God's a cheerful giver. So God's words through Paul po speak of the heart in giving and not of the amount. Ito pong salita ng Panginoon through Paul ay natuturo sa atin ang pagbibigay ay patungkol sa puso, hindi kung magkano po yung amount na ibinigay natin. Kaya naman, kung tayo po ay magdidesisyon na mag-ikapo, next slide po. Kung magdidesisyon po isang mananampalataya na mag-ikapo, magbigay ng kanyang handog, o tumulong po sa mga nangangailangan, dapat po ito po ay kusang loob at masayang desisyon. Giving willingly and cheerfully, not being forced, sabi, nor obliged by culture and tradition. Ibig sabihin, kung magbibigay po tayo, magdidesisyon tayo, mag-iiga po tayo, or more than the tithes, may offering pa tayo, or we help other people, especially those in need, dapat po kusang loob at masaya ang ating pagbibigay at hindi napipigilan dapat. Not under compulsion. Our attitude when we give is more important than the amount we give. Amen po ba? Mas importante po yung ugali natin, yung kaisipan natin sa pagbibigay kaysa po sa liit o laki ng ating iniabot. Another standard that the Bible teaches us is that we must give generously from the heart and not from obligation. Hebrews 13:16 says, do not forget to do kindness and good, to be generous and distribute and contribute to the needy, for such sacrifices are pleasing to God. Pag sinabi pong giving generously from the heart,
Ibig pong sabihin nito, it is a free will giving. Kusang loob because you know that it is the right thing to do. Bakit kusang loob mo ginagawa? Kasi alam mo yun ang tamang gawin. Hindi ka napipilitan lamang. Ang paglilimita po natin sa ating mga sarili sa pagbibigay ay maaari pong magdala sa atin na makaligtaan po natin yung pamunahing prinsipyo sa likod ng biblical generosity o yung biblical na pagiging bukas palad. Dapat po, ang pagiging generous ng Panginoon sa atin ang dapat nating batayan sa ating pagbibigay para tumugon po tayo sa isang bukas palad din na pagbibigay o generous giving. Si Paul po, in-establish po niya yung prinsipyo na what we reap is a reflection of what we sow. Yan po ang tinuturo sa atin ni Paul sa 2 Corinthians 9:6 na kung yung ating daw kung inaani ay refleksyon ng kung ano yung itinanim natin. Sabi po ng 2 Corinthians 9:6, remember this, a farmer who plants only a few seeds will get a small crop, but the one who plants generously will get a generous crop. We may hesitate to give po generously dahil nag-aalala tayo na walang matitira sa atin para sa ating mga pangangailangan. Nararanasan po ba natin yun? Na minsan, nag-aalinlangan tayong bitawan ang ating ikapo at ang ating handog kasi nag-aalala tayo sa mga susunod na araw, kakapusin na tayo. Amen? Amen? Nararanasan din po namin yan. But Paul has this to say in 2 Corinthians 9:8, and God will generously provide all you need. Then you will always have everything you need and plenty left over to share with others. Dito po, next slide po. Paul is assuring us that God is able to meet our needs even more for us to share with others. In 2 Corinthians 9:10-11, for God is the one who provides seed to the farmer and then bread to eat. In the same way, He will provide and increase your resources and produce a great harvest of generosity in you. In verse 11, yes, you will be enriched in every way so that you can always be generous. And when we take your gifts to those who need them, they will thank God. Bigyan ko lamang po kayo ng kwento patungkol sa sulat na ito ni Paul sa 2 Corinthians chapter 9. Sinulat po niya ito sa mga mananampalataya sa Corinth. Ang Corinthian church po ay nasa Greece. So sinulatan po ni Paul to remind them sa kanilang pangako ng perang suporta para po sa mga nangangailangang mananampalataya sa Jerusalem. Sa churches po sa Jerusalem na nasa Israel naman po. So ang nangyari po, nagpadala muna si Paul ng mga workers sa Corinth para masiguro po na nakahanda na po yung suporta na ipinangako nila. Bago po si Paul ang mismo personal na pumunta at personal niyang kolektahin yung pinangakong pera. In this letter, kaya nga po, ni-remind po ni Paul sa kanyang sulat na ito na they should give willingly, they should give generously, and they should give cheerfully. Sapagkat, hindi naman po mapabaliwala ang pagbibigay. Sabi po pa ni Paul sa Corinthians 9:12, sabi niya, so, two good things will result from this ministry of giving. First, the needs of the believers in Jerusalem will be met, and second, they will joyfully express their thanks to God. So the motivation must not to get rich. Ang motivation po ng bibigay ay hindi para tayo yumaman, kundi ang prinsipyo pong umiiral sa pagbibigay ay upang masiguro po ang suporta para sa gawain ng Diyos sa kanyang tahanan. Hindi po para magbibigay ako kasi may gaya. Hindi po. Ang prinsipyo po na umiiral dito ay upang ma-ensure yung support for God's work in His house. Pero alam niyo po ba, there is another good thing that will result from the ministry of giving. May isa pa pong magandang bagay ang magre-resulta po sa pagbibigay. Nasa Luke 6:38, tuloy po natin yung kabuuan nito. Give, and you will receive. Your gift will return to you in full.
pressed down, shaken together to make room for more, running over and poured into your lap. The amount you give will determine the amount you get back. This was also Paul's reminder sa Corinthians nung sinabi niya, the one who plants generously will get a generous crop. May isa pa pong prinsipyo umiiral dito sa pagbibigay. God wants us to benefit from our giving. Gusto ng Diyos na magbenepisyo din tayo sa pagbibigay natin. Hindi para yumaman. So, we can share with others in need. Ganun ang puso ng Panginoon eh. Ang puso ni Jesus nasa mahihirap, nasa mga nangangailangan, nasa mga biyuda, nasa mga ulila. Amen? So, magbe-benepisyo tayo sa ating pagbibigay to share. Hindi para mabuhay sa karangyaan. Alam nyo, maikli lang po itong message ko kasi alam po ang mga taga-NLA, bukas na yung puso sa pagbibigay. Karagdagang kaalaman lang yung pinag-uusapan natin. Nang ang Israel po ay nangako na dadalhin nila ang kanilang mga handog sa templo, the givings that was required. Ito po ang sabi nila sa Nehemiah 10:37 at saka 39. We will bring the best of our flour and other grain offerings, the best of our fruit, and the best of our new wine and olive oil. Ito maganda. We promise together not to neglect the temple of our God. Yan po ang sabi nila. Pagkatapos po niyan, nang sabihin po nila yan at pangako po sila, sandaling umalis si Nehemiah sa Jerusalem. Kinailangan po niyang bumalik sa Babylon. Hindi po nasusulat kung gaano po, kung anong dahilan, bakit siya bumalik sa Babylon, at kung gaano po siya katagal na wala ulit sa Jerusalem. Pero nung magbalik po si Nehemiah, ito po ang na-discover. The temple and the spiritual workers have been neglected. Napabayaan po ang templo at ang mga spiritual workers. Nehemiah 13:10-12. Sabi po ni Nehemiah, I also discovered that the Levites had not been given their prescribed portions of food. So they and the singers who were to conduct the worship services had all returned to work their fields. I immediately confronted the leaders and demanded, why has the temple of God been neglected? Then I called all the Levites back again and restored them to their proper duties. And in verse 12, and once more, all the people of Judah began bringing their tithes of grain, new wine, and olive oil to the temple storerooms. Ang bilis nilang nakalimot, no? They have easily forgotten their oath. Samantalang nung nangako silang magbibigay, sabi, nag-speak din sila ng curse sa sarili nila na kung hindi nila gagawin ito, sila'y sinumpa. So, tayo po, what motivates us to give? Ano po bang nabubudyok sa atin na magbigay? Si Nehemiah po kinumpronta ang mga nagpabaya sa templo at sa mga manggagawa kasi they have easily forgotten their promise. Kailangan pang kumprontahin ni Nehemiah para magbalik lang yung kanilang pagbibigay. And so they gave once again. Muli silang nagdala ng kanilang mga handog. Ang tanong, paano pag umalis ulit si Nehemiah? Paano pag walang Nehemiah yung nag-remind sa kanila? Paano kaya ang NLA kung walang prayer leader every Sunday para sa tithes and offering? Paano kaya kung yung box ng tithes and offering natin nasa likod na lang, mag-aabang na lang po ng mga tapat sa pagbibigay? Walang magsasabi na oras na para ipanalangin ng tithes and offering. Pero may box doon na dapat hulugan. Magbibigay pa kaya tayo? Kailangan tumayo sa will you still share kaya your blessings? Kung walang leader katulad ni Nehemiah na magpapaalala na let's pray for our tithes and offering, will you still be moved by the Spirit? Ano ba? Is it because the Spirit moves you or the leaders tell you? Yan ba ang nabubudyok sa'yo? So kung ang box na yan natin nasa likod,
Magpapahipo kaya tayo sa Espiritu sa pagbibigay? O sasabihin mo, Lord, wag ako. Don't me. Wag ako hipuin mo, Lord, sa pagbibigay. Wala na kaming bigas. Maraming to face production, wala na lang ako sa akin. Kaya don't me, Lord. Bakit? So what's your motivation? Is it the Spirit touching you? Is it the Spirit moving you? And you are being sensitive to His move? O nakakahiya naman sa pag-ibig? What drives you to give? Ano ba nagtutulak sa atin sa pagbibigay? Is it because you obey and trust God? Or you fear God will not bless you? Ang dami kasing katuruan ngayon na magbigay ka para mapagpala ka. Totoo naman po yun. Kaya lang yun lang ba ang magtutulak sa atin para magbigay? Kasi natatakot tayo na hindi ako magpapalayo. Giving is all about obedience. Because Jesus said so. Sinabi na nga ni Jesus give. So it's about obedience. Giving is about trust. Because Jesus has promised to supply all your needs. Diba? Hindi ka lang susunod. Nagtitiwala ka kasi may pangako ka ng pinangahawakan na ang lahat ng iyong pangangailangan ibibigay ng Diyos. So, if we obey and trust God with what we have, hindi po natin lilimitahan ang ating mga sarili para suportahan ang gawain ng Diyos at para tulungan yung mga nangangailangan with or without returns. Hindi po tayo nakatingin sa balik nito. Kaya nga tinuro sa atin ng Diyos na magbigay sa hindi na makakabayan. Magregalo ka, kapatid, sa hindi na makapagre-regalo pabalik sa iyo. Kasi may thinking ang tao may regaluhan mo si ate kasi hindi ba yan magregalo ka ba yun? Yung nag-exchange gift lang ka. Magregalo ka sa hindi mo na makakapagregalo sa iyo. Diba? Sino may utang sa iyo? Si Lord. Diba? So with or without returns, let us not limit ourselves in supporting the work of God in this house and to also reach out to those in need. Let us be sensitive. Tayo po talaga ang unang-unang magtutulong. What inspires you to give? Ano inspirasyon mo sa pagbibigay? Is it because you love God, your blesser? Or you love the blessing that will return? Pinalitan ko lang po. Mahal mo kasi ang Diyos kaya nagbibigay ka. O, mahal mo. Inspired ako sa babalik, siksik-ligligan ng pumapaw. Diba? Yun talaga pinaghahawakan natin Kakanta pa tayo ng give, and it will come back to you. Good measure, press down, shake it together, and running over. Paborito natin yan diba? Dapat kinakanta natin yan mag-giving. Amen? Giving is humbly recognizing that everything belongs to God. When we give, ina-acknowledge natin, kinikilala natin, nire-recognize natin na wala naman talaga tayong pag-aari. Ang lahat ay sa Panginoon. Sabi ng John 3:27, no one can receive unless God gives it from heaven. Walang makakatanggap kung hindi ka bibigyan ng Diyos. Kung hindi tayo bibigyan ng Diyos galing sa langit. So wala tayong pag-aari. Now, if He blesses us, then we are merely stewards of these gifts. Kung i-bless tayo ng Lord, kung binibless tayo ng Panginoon, tayo po ay mga stewards lang ng kanyang mga pagpapala. Katiwala lang ng kanyang mga pagpapala. What do you have that God has not given you? Yan ang sabi ng 1 Corinthians 4:7. Anong meron ka, kapatid, na hindi binigay ng Diyos? Anong meron tayo na hindi galing sa Diyos? So it is a must that all the blessings we receive be used to honor God. No? It is a must. Kailangan po na lahat ng pagpapalang natatanggap natin ay binibigyan natin ang kaluwalhatian ng Diyos. Kinikilala natin na sa Kanya nagmula. Amen po ba? Parang last week lang, dito po ako magtatapos. I want to remind you, kapatid. Bigyan natin ng background music para mas ramdam po natin yung last words ko. For today, baka naman, nakala nyo nagbibigin na ako. Dito po ako magtatapos. Provisions, our supplies,
it does not come from our businesses. It does not come from our jobs, but from the Lord who established that business, who gave you that job. Maging po yung kakayanan natin sa pagbibigay, ang Diyos po rin ang gumagawa ng kaparaanan. Di ba? Siya po ang gumagawa ng paraan para magkaroon po tayo ng abilidad na makapagbigay. God is the one who gives us the ability to create wealth. Ibig po sabihin, when we say wealth, sabi ko, wala naman wealth. Hindi po, when we say wealth, it is everything we have. Kung anong meron tayo. Ang Diyos po ang nagbibigay sa atin ng abilidad na magkaroon kung anong meron tayo. Ang isang version po from NLT, the power to be successful. God gives us the ability. God gives us the power to be successful. Ibig sabihin, God gives us what we have. He gives us the ability to do what we can. And the ability po to give also. Ministry po ang giving eh. Ministry ang giving. So when we honor the Lord with what we have, kapag kinikilala po natin ang Diyos sa kung anong mayroon tayo, at kapag ino-honor natin siya with what we do, we demonstrate that we trust Him. Ang ipinapakita po natin ay nagtitiwala tayo sa Kanya, and in return, He promises to take care of us. Lagi namang may kalakip na pangako ang utos ng Diyos eh. Nung inutusan niya tayo to honor our father and mother, may pangako, di ba? Prosperous and long life. Pansinin niyo po, kapag nanangako ang Diyos, laging may, pag may inuutos ng Diyos, may pinapagawa sa iyo. Hindi siya nagpapadaig. May pangako siya. Dito po, when we honor Him with what we have, with our wealth, with our possessions, we demonstrate that we trust Him. At dahil nagtitiwala tayo sa Kanya, He promises naman to take care of us. When He said He would take care of us, ibig sabihin, lahat ng pangangailangan natin, siya na ang bahala. So let us not allow our disobedience, our lack of trust, and unfaithfulness hinder us from giving. Huwag natin pong pabayaan na yung ating hindi, yung katigasan ng ulo natin, yung hindi talaga tayo sumusunod kahit pinupush na tayo ng Espiritu. Huwag natin hayaan yung kakulangan natin sa pagtitiwala sa Panginoon at yung hindi natin pagiging tapat. Kasi sabi ni Lord, He is faithful even though we are unfaithful. Diba? Kaya pinahawakan mo na. Uy, kahit naman unfaithful ako, nananatiling faithful si Lord. Yun ang pinahawakan eh, no? Hindi yung pagsunod sa Panginoon. So, huwag natin hayaan, mamatay na pala. Nakala ko sadya kasi malakas ang boses ko. Pero narinig niyo po yung mga sinabi ko. So, huwag po natin pabayaan na yung ating pong katigasan ng ulo, yung kakulangan natin sa pagtitiwala sa Panginoon at sa pagiging hindi tapat natin. Yung mag-hinder o yun po yung magiging dahilan para hindi po tayo makapamuhay sa ministeryo